makaka-help po sa isip natin na hindi na po natin kailangan isole. Alam ko po eh. So ngayong araw po paalis po ulit tayo ngayon para simulan na ang pangatlong mission. Ayan. Naisip ko po itong pangatlong mission na to dahil sa karanasan po namin. Hindi, actually, lahat naman po halos na magiging mission ko po dito dahil po sa karanasan namin. Kaya ko po siya unang naiisip. Diba po yung panguna, yung sa groceries. Kaya ako po naisip nyo kasi dati noon, kapag nag-groceries po kami talaga, kailangan mo tingnan bawat detalye ng presyo kasi limited lang yung budget nyo. Kulang sa pera, kulang sa budget, ganyan. Yung pangalawa naman po, yung sa may fast food, kaya po namin, dahil sa karanasan nga po namin, dahil noon po kami, kailangan pa po namin magkasakit o kailangan pa po na may okasyon bago po kami makatikim noon. Pero thanks God pa rin po dahil naranasan pa rin po namin yun noon kahit na ganoon, kahit paminsan-minsan. Ngayon naman po, ang naisip ko po ngayon sa pangatlong mission natin, magpapamigay po kami ngayon ng mga wheelchair. Ngayon, kung bakit po wheelchair, yun nga po, dahil po sa karanasan namin, kasi si Papa po noon, nung nabubuhay pa po, at hanggang nung nawala po si Papa, hindi po namin siya nabili ng sarili niya pong wheelchair. Kaya maraming salamat din po sa gobyerno dahil mayroon pong napahiram po sa amin na wheelchair na yun po yung nagamit ni Papa, which is nung nawala si Papa, isinoli po namin. Ngayon, kung bakit ko po siya naisip, ang tanong ko po sa isip ko, paano kung wala kaming nahiram? So, wala pong nagamit si Papa na wheelchair. Kahit po yung mga lola namin at lolo, nung nawala, hindi namin po sila nabila ng sariling wheelchair. Kasi nga po, ayun, una, hindi naman po rin biro yung presyo, and at the same time, parang hindi ka rin kagad makakabili noon kasi parang, ayun nga, mas gugustuhin mo na lang na maghintay sa pila sa government ka manghiram, ganyan. Kaya ngayon, naisip ko po yun, what if kaya ako, merong tao kami na mapagbigyan na ganito, na at least hindi na sila manghihiram, sa kanila lang talaga, at saka baka makahelp ito sa kanila kasi kahit anong gawin nila sa may wheelchair, wala na silang pangamba na baka masira, ganyan. Kaya ito po yung naisip po namin ngayon na pangatlong mission po namin. Ngayon, kinausap ko sila Allen na sabi ko, Allen kako, saan po ba ako ibibigay nating wheelchair? Di ba? 10 kasi yung birthday ko. Sabi ko parang kulang para sa akin po, parang kulang kasi minsan lang naman natin ganyan. Kaya ako po, dinagdagan ko pa po ulit ng 10. Kaya po ngayon, bibili po kami ng 20 wheelchairs at ipapabigay po namin ito sa mismong barangay po namin ngayon dito. Kaya kanina po, tinawagan po namin yung mga konsihalis po dito, yung mga kapitan na kung sino po yung mga kakilala nila na pwede po namin mapagbigyan. At thanks God po, mayroon po pala talagang nangangailangan. At sobrang happy ko po na naisip ko po ito na sa maliit na bagay po makakatulong po kami sa kanila at sobrang laki pong impact po sa akin na to dahil yun nga po wala pong katumbas to na kahit na anong material na bagay sa saya na maibibigay po sa akin na to. Kaya ayun po, ang gagawin po namin ngayon ay kaya pala, inom lang. Guys, mag-avail na pala kayo. Yung mga kuplas namin. Ayan, malapit na maubos. Ngayon, tara na. At bumili na tayo ng mga wheelchair. Hindi ko alam kung may mabibilang kami ng 20 kagad. Okay. Ito po. Ibili pong wheelchair. 20. Parang mission na yung what? Ha? Pangatlo. Pangatlo mission. 20 wheelchair, boss. 20. Ay, 10. Ay, 10 lang po yan dito. Sige po. Yun ang sinasabi ko. Yun ang sinasabi ko na mahirap maghanap ng wheelchair sa ganito kasi yung 20 bultuhan na yun. Wholesale na yun. Boy, eto. Maaalala mo to. Alam ko yung hirap mo dito. Ito. Yung oxygen na to. Yung oxygen na yan kasi si Papa, naalala ko noon. Kakauwi ni Papa nung galing ospital. Wala pang 30 minutes. Nahihirap ko si Papa. Ngayon, wala kaming pambiling oxygen na ganito.
Kasi kailangan, kapag ihirap ka na ito, may deposito pa. Parang mahirap. Parang Parang bibili mo. kunyari, 5,000 to. Ang deposit mo dito, 3,000. Wala pa yung repeat. Eto, wala na. Huling pera ko na lang ng 5,000. Binili ko ng ganito. Ganyan, para may oxygen. Naka-survive si Papa ng 3 hours. Tapos doon pa lang kami nakala kasi madaling araw. Eh, ganun din yung sa sinasabing sa wheelchair, di ba? Kahit nung namatay si Papa, hindi natin nabilang si Papa ang wheelchair na sarili. Kaya ito, naisip natin yan. Makita mo yung matigas na mga matulis eh. Oo, alam mo yung ipit na ipit sa wallet, o saka ganun. So, hanap pa tayo ng 10. Sample ka. Oo, 10 ba? Thank you so much po. Thank you so much po. Again natin. Dapat tayo po 10, pero uwi mo tayo, hindi na pala kasya dito. Okay, so uwi lang namin. Nagtanong kami sa mga ibang medical shop. Tama, medical shop? May medical shop, tanong kami. Halos wala. Isa, dalawa. Ganun lang nakita namin. Kaya nag-decide kami ni Allen na umorder na lang sa Manila. Ipapalalamove na lang. Kasi baka hindi rin po umabot sa araw na to ngayon. Kasi Next week yung deliver dito. oo, eh. kasi ang nagpa-contact na kami kala kapitanan sa mga bibigyan para umabot pa rin po ngayong araw. Kaya ngayon, order po kami ng 10, pinadeliver na po dito ng Lalamove. Kaya, so hinihintay na lang po namin. At ngayon, eto na ang 10. Tawag ko ng 10. 20. Wala pa bukas kami tulog mula nung umpisa namin mission na to. Boy, baba mo natin. Baba mo natin. Sige nga, baba mo nga kuya, baba mo nga. Tulungan niyo ako. Ikaw kanya ka mabihawak. Hindi ka malang tumulong. Kanina pa. Napagtanto ko yun na. Yan na daw yung in-order natin. 10. Ayun yung 10 natin kanina. So, andyan na yung 10 na in-order natin. Buti na lang umabot ngayong araw. Patatapos pa rin natin ang mission ngayong araw. Yeah! Kahit gabihin tayo. Kahit gabihin. Kapitana dahil sa pag-help po sa amin na makahanap po ng pagbibigyan and nakapaghihanap po sa mga staffs, barangay staff, sa mga tanod po. Actually po, nagtataka po kayo ba't po kami magpapamigay na to kasi po nagsa-celebrate po ako ng birthday ko. Celebration ko, may ginagawa po kami na mission at naisip ko po yung sa wheelchair kasi po nung kami po ni Papa noon, minsan di po kami nagkaroon ng sariling wheelchair. Yung kumbaga po, kailangan pa po natin manghiram sa government. Kaya naisip ko po ito, mas maganda po, meron po tayong sarili kasi po at least kahit pa paano po makaka-help po sa isip natin na hindi na po natin kailangan isole. Kaya po, sarili lang po. Kahit po lagyan natin ito ng turbo, okay na okay lang po yan. Kahit gawin pa, kahit na lang po gawin natin. Kaya po maraming salamat din po mga sir, mga ma'am, mga nanay, mga tatay. Maraming salamat po dahil nakipag-participate din po kayo sa my birthday ko. Malaking impact po sa akin to. Kaya mo lang po itong ginawa. Kaya maraming salamat po. Maraming salamat po. Pasensya na po dahil 20 lang po
kakayanan po namin. Pero marami pa po kaming projects na gusto gawin po sa barangay natin, sa lahat ng ano, para po at least unti-unti po nakakatulong po tayo at nakakapag-celebrate po tayo ng makabuluhan. Ayan po, maraming salamat po ulit at sana po matuwa po kayo sa munting regalo ko po sa inyo. Maraming salamat. Akala ko po, alam ko na po lahat ng mangyayari sa pangatlong misyon po namin na to. Dahil ang plano lang naman po namin ay yung magbigay kami ng wheelchair. Pero may hindi pa po pala kami nalalaman. At ito yung pakiramdam habang ibinibigay po ito. Dahil sobrang saya at sobrang taba po ng puso namin na nakikita po namin na yung pinagbibigyan namin masaya din po. At alam po namin na magagamit nila to. Kaya mga lola, kaya mga nanay, tatay, lola, lolo, maraming salamat po sa inyo dahil kayo po ang kumumpleto ng pangatlong misyon ko po. At salamat po dahil nakadiwang po kayo at naging parte po kayo ng birthday ko po. Ilang taon na po ba kayo, Nay? 87? Alam ko po, so, kakauwi lang po namin lahat dito. Yan! Tapos na ang pangatlong misyon. Ano mabasahin? Kasi si Mama hindi alam yung ginawa namin. Ano masasabi mo sa nangyari na yan? Siyempre, nakakatas kasi ang hirap na. Nakakatat! Nakakatat! Ang hirap nung wala kang teacher na gusto isa ikot. Katulad nung nangyari sa atin kay Papa. Pati kay Meron lang ako sa health center. Ayun, yung sinasabi ko. Sa government, tumiram lang. Kaya sabi ko sa inyo guys, lahat po ng ginagawa po namin yung mission, hamo po ito sa karanasan po na amin noon. Na parang meron sa isip ko na what if kaya pag-aanin natin yung iba na baka nangyayari sa kanila yun. Kasi may sakit ka na, may sakit sa yung alaga mo, wala ka pang... Iyak ka pa. Hindi, Ayan. pera. Naiyak. Ayan, so guys, maraming salamat po ulit. At bukas, handa na ba kayo sa misyon na pang-apat? Yeah!